Higit talagang masaya ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Pero masasabi mo pa nga rin bang buo ito kung sa pakiramdam mo, tila ba mayroong kulang? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Christy. Si Christy ay isang napakasimpleng babae na lumaki sa hirap. Sanay na nga rin siya sa buhay na puno ng pagsisikap, sa paglalabas sa ilog, pagtitinda ng kakanin, at pagtatrabaho bilang kasambahay para makatulong sa kanyang pamilya. Akala niya, habang buhay na nga siyang ganito. Pero dumating sa kanyang buhay si Jerome at nagbago na nga ang lahat. Si Jerome ay isang lalaki na nasa mataas na estado ng lipunan. Matalino, mabait, at higit sa lahat ay napakayaman. Isa siya sa mga anak ng isang kilalang negosyante sa kanilang lugar. Noong una, hindi talaga makapaniwala si Christy na ang isang tulad niya ay mapapansin ng isang tulad ni Jerome. Christy, gusto kitang makasama habang buhay. Noon pa nga lamang, ito na ang madalas sabihin sa kanya ni Jerome. Pero Jerome, sigurado ka ba? Hindi ko yata kayang tapatan ng mundo mo. Laging sagot naman ni Christy na may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pero pinatunayan ni Jerome na totoo ang kanyang pagmamahal. Hindi niya alintana ang pangmamata ng kanyang pamilya at ng ibang tao sa kanilang relasyon. Para sa kanya, si Christy ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang marangayang buhay. Sa kanilang relasyon ay hindi naging madali ang lahat. Nalaman ng pamilya ni Jerome ang tungkol kay Christy. At katulad ng kanyang inaasahan, agad nga silang tumutol. Hindi mo siya pwedeng pakasalan, Jerome. Makinig ka sa akin. Hindi siya ang babae na para sa'yo. Matigas na sabi ng ama ni Jerome na si Don Ernesto. Papa, hindi ako naghahanap ng babaeng mayaman. Ang mahalaga, mahal ko siya. Kahit na hindi natin siya kapareho sa estado sa buhay, siya pa rin ang gusto ko. Paninindigan ni Jerome. Isang hamak na mahirap? Isang babaeng hindi mo kauri? Yan ba talagang gusto mo? Sabat naman ng kanyang nanay na si Doña Clarissa, na halatang diring-diri kay Christy. Hindi makapagsalita si Christy sa mga panahong yun. Gusto na nga niyang umalis at iwanan si Jerome. Pero hindi niya kayang gawin yun. Mahal na nga rin kasi niya ang binata. At sa huli, pinili pa nga rin ni Jerome si Christy kaysa sa kanyang pamilya. Iniwan na nga niya ang lahat. Ang negosyo ng kanilang pamilya, ang malaking bahay na kanyang kinilakihan, at ang marangayang buhay na kanyang nakasanayan. Tara na, Christy. Wala na akong babalikan doon. Malungkot, ngunit matatag na sabi ni Jerome. Sa mga sandaling yun ay napaiyak na lamang din si Christy. Hindi niya akalain ganito kalaki ang sasakripisyo ni Jerome para sa kanya. Jerome, hindi ko alam kung karapat-dapat ba talaga ako sa lahat ng ginagawa mo. Hinawakan ni Jerome ang kanyang kamay at ngumiti. Katulad ng palagi kong sinasabi, Christy, ikaw lang ang gusto ko. Wala nang iba. At doon na nga rin nagsimula ang kanilang bagong buhay. Malayo sa magulo at mapanghusgang mundo ng pamilya ni Jerome. Lumipat nga silang dalawa sa isang probinsya kung saan nagpatayo si Jerome ng isang maliit na coffee shop. Pinagtutulungan nga nila itong patakbuhin. Sa kabila ng kanilang simpleng buhay, ang importante ay hindi nga sila nagugutom. Masayang masaya na nga talaga sila sa kabuhayan na mayroon sila.
Pero sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay pa nga rin na hindi na nga nila kayang makuha. At ito ay ang pagkakaroon ng anak. Noon pa man, sinabi na nga ni Jerome kay Christy ang tungkol sa kanyang kondisyon. Dahil na nga rin kasi sa problema niya sa kalusugan, ay hindi na nga rin siya maaari pang makabuo ng anak. Pero kahit na ganoon ang kondisyon ni Jerome, ay minahal at tinanggap pa nga rin siya ng buo ni Christy. Lumipas nga rin ng ilang taon na natili ang pagiging maayos ng relasyon nila Christy at Jerome. Maalagang asawa si Jerome. Palagi nga siyang inuunan nito at iniisip ang kanyang kapakanan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may kung ano bang bumabagabag sa isipan at puso ni Christy. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Pero habang lumilipas ang panahon, tila ba mayroong kulang sa kanilang pagsasama. Napapansin na nga rin kasi niya na naging paulit-ulit na lamang ang takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, habang sila ay nagkaalmusal, napansin ni Jerome na tila matamlay ang kanyang asawa. "Honey, okay ka lang ba? Parang ang lalim yata ng iniisip mo ha?" Tanong ni Jerome habang nakatingin sa kanyang asawa. Napatingin naman si Christy sa kanyang asawa at pinilit ng umiti. "Wala, Jerome. Siguro medyo pagod lang ako." "Ganun ba, honey? Kung gusto mo, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa coffee shop ngayong araw." Sambit ni Jerome. Umiling naman si Christy. "Hindi, ayos lang ako. Kailangan nating magtulungan. Hindi pwedeng ikaw lang ang magtrabaho." Ngumiti naman si Jerome at hinawakan ang kamay ni Christy. "Alam kong hindi tayo mayaman, Christy. Pero ginagawa ko ang lahat para maging masaya ka. Kung may gusto kang kunin, pupuntahan, o gawin, sabihin mo lang sa akin ha. Kahit ano pa yan, gagawin ko ang lahat para maibigay sa'yo." Nararamdaman naman ni Christy ang pagmamahal sa tinig ng kanyang asawa. Dapat isapat na ito. Dapat ay masaya na siya. Pero tila mayroong siyang nararamdaman at bumabagabag pa nga rin sa kanyang isipan. Isang hapon naman, ay napagpasya ni Christy na mamili ng ilang gamit sa mall. Busy nga kasi si Jerome sa kanilang coffee shop, kaya siya na lamang ang lumabas mag-isa. Habang naglalakad siya sa loob ng mall, bigla naman siya natigilan noong mayroong tumawag sa kanyang pangalan. "Christy?" Kaagad siyang napalingon sa pinagmulan ng boses. At tila bumalik ang nakaraan noong makita nga niya kung sino ang tumawag sa kanya. "Elias?" Nakatayo sa harapan niya ang kanyang dating kasintahan, si Elias. Matangkad pa nga rin ito, matipuno, at halatang hindi pa rin nagbabago ang tikas nito. Naka-Amerikana ito at kitang-kita dito na umasenso na nga rin ang kanyang buhay. "Hindi ako makapaniwala. Ikaw nga." Masayang sabi ni Elias habang nakangiti. Hindi naman agad nakasagot si Christy. Hindi kasi niya inaasahan ang muli nilang pagkikita. "Anong ginagawa mo dito?" tanong sa kanya ni Elias. Ako? Wala. May bibilhin lang ako. Dito na rin kasi kami nakatira ni Jerome eh." Pagkarinig nga ni Elias sa pangalang yun, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elias. Si Jerome. Siya ang pinili mo noon, di ba?" Hindi agad nakasagot si Christy. Alam niyang mayroong bahid ng pait sa tinig ni Elias. Pero hindi na nga niya ito pinansin. "Masaya ka ba sa kanya?" Biglang tanong ni Elias. Nag-alinlangan naman si Christy bago tumango. "Oo naman, Elias. Mabait siyang asawa. Mabait si Jerome." Napangiti si Elias. "Mabuti naman kung ganun.
Sandali siyang tumahimik bago nagpatuloy. Baka naman pwede, Christy. Magkape naman tayo minsan. Alam mo, para lang magkamustahan. Para magkaibigan lang, ganun. Nagdalawang isip naman si Christy. Hindi kasi niya alam kung dapat pa nga ba siyang makipagkita kay Elias. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may bahagi sa kanyang puso na nagsasabi na gusto niyang pumayag. Siguro, pwede naman. Sagot naman niya. Kinuha ni Elias ang kanyang cellphone at iniabot kay Christy. I-save mo na lang ang number mo. Tatawagan kita minsan. Noong makauwi na nga si Christy sa gabing yun, hindi niya sinabi kay Jerome ang tungkol sa pagkikita nila ni Elias. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, hindi na nga niya kailangan pang ipaalam yun kay Jerome. Ang tagal mong makauwi, honey, ha? Bati naman ni Jerome habang nakaupo sa sofa. Ngumiti naman si Christy at lumapit sa kanya. Ganun talaga, honey. Medyo napasarap lang sa mall. Alam mo naman, ngayon lang ulit ako nakalabas mag-isa. Tama lang yan, honey. Minsan talaga, kailangan mo rin mag-enjoy. Kaya susuportahan kita dyan. Sabi naman ni Jerome habang hinila siya paupo sa kanyang tabi. Sige, ganito na lang. Gusto mo bukas lumabas tayo? Mag-date naman tayo. Parang matagal na rin tayo hindi nakakapag-date eh. Alok nga sa kanya ni Jerome. Napatingin si Christy sa kanyang asawa. Sa totoo lamang kasi, hindi na nga rin niya naiisip pa ang ganitong mga bagay sa kanilang buhay mag-asawa. Lagi nga kasi silang abala sa trabaho at sa pamamahala ng kanilang maliit na negosyo. Maganda nga yan, Jerome. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya, may bumabagabag pa nga rin sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang tulog si Jerome, tahimik na binuksan ni Christy ang kanyang cellphone. Kaagad niyang hinanap ang numerong sinave niya mula kay Elias. Napaisip siya. Dapat nga ba siya makipagkita dito? Bakit parang gusto niyang gawin ito? At hindi niya alam, parang isang bagay ang sigurado siya. Hindi yun ang huling beses na mag-uusap sila ni Elias. Mula nang muling magtagpo sila Christy at Elias, hindi na nga niya ito maalis pa sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero para bang mayroong bumalik sa kanyang damdamin. Sa tuwing kasama niya si Jerome, pilit niyang ipinapakita na masaya siya. Pero sa loob-loob niya, hindi nga rin siya sigurado kung masaya nga ba siya. Lumipas nga ang mga araw at nag-text na nga rin sa kanya si Elias. Nais nga nito na muling makipagkita sa kanya. Hindi na nga rin napigilan pa ni Christy ang kanyang sarili at pumayag siya dito. Noong sumapit ang araw ng kanilang pagkikita, nagpaalam si Christy kay Jerome na lalabas siya kasama ang kanyang pinsan para mamili. Pero dahilan lamang niya ito para maitago ang kanyang tunay na pakay. Mag-iingat ka, mahal, ha? Basta tawagin mo lang din ako kung may kailangan ka. Huwag ka magpapagabi. Sabi sa kanya ni Jerome. Oo, sige. Uuwi rin ako agad. Sagot naman niya. Pilit na iniiwasan ang tingin nito. Pagdating niya sa isang mamahaling restaurant, nakita niya agad si Elias na nakaupo sa isang pribadong sulok. O Christy, nandiyan ka na pala. Salamat, ha. Pumayag ka makipagkita pa rin sa akin. Masayang bati ni Elias noong makita siya. Napangiti naman si Christy at umupo sa kanyang harap. Wala naman sigurong masama sa simpleng kamustahan, di ba? Napatawa naman dito si Elias. Tama. Pero Christy, hindi lang ito basta simpleng kamustahan para sa akin. Gusto lang talaga kitang makasama. Kahit saglit. Nagkatinginan sila.
May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanilang pagitan. Matagal silang hindi nagkita, pero para bang hindi pa rin nawala ang kanilang koneksyon. Pero Elias, alam mo may asawa na ako. Mahina niyang sabi. Tumango si Elias. Alam ko, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kita pwedeng mahalin. Natigilan talaga si Christy. Mahal? Mahalin? Tumawa si Elias. Oo, Christy. Hindi kita nakalimutan kahit kailan. At ngayon, nakita na ulit kita. Hindi ko kaya magpanggap na wala ako nararamdaman. Kinabahan nga talaga si Christy dito. Gusto niyang tumayo at umalis, pero hindi niya magawa. Elias, hindi na tayo tulad ng dati. Mahina niyang sabi. Pero hindi ba, Christy? Nararamdaman mo pa rin ang nararamdaman ko? May nararamdaman ka pa rin para sa akin, di ba? Kaya ka nga nakipagkita sa akin eh. Tanong ni Elias. Titig na titig sa kanya. At sa puntong yun, hindi nga rin kaya magsinungaling ni Christy. Hindi niya alam kung ito ay dala ng pananabik o kung mayroon pa nga bang natitira na damdamin para kay Elias. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya kayang lumayo kay Elias. Pagkatapos ng kanilang hapunan, inalok nga siya ni Elias na ihatid siya. Hindi na Elias, kailangan ko na umuwi. Pagtanggi ni Christy. Kahit pa isang bahagi ng kanyang puso ang gustong manatili. Kung ganun, samahan mo muna ako sa isang lugar. Pilit ni Elias. Sandali lang, pangako. Saglit lang yun. Napatingin si Christy sa kanya. Alam niyang hindi siya dapat sumama. Pero mas na naipangarin na kagustuhan na manatili siya sa piling ni Elias. Sumakay na nga siya sa kotse ni Elias at nagtungo sa isang mamahaling hotel. Hindi na nga nagtanong pa si Christy kung bakit siya dinala ni Elias doon. Dahil alam na nga niya kung ano ang mangyayari. Pagkapasok na nga nila sa kwarto ng hotel, tahimik silang nagkatitigan. Ramdam nila ang tensyon sa kanilang pagitan. Christy, bulong ni Elias habang dahan-dahan na hinahaplos ang kanyang pisngi. Elias, hindi natin dapat gawin to. Nangihinang sabi ni Christy. Hindi ba't ito rin ang gusto mo? Kaya ka nga sumama, di ba? Sa isang iglap, hindi na nga niya nagawang lumayo. Nalimutan na nga niya ang lahat. Lalong-lalo na ang kanyang asawang si Jerome. Ang kanilang masayang pagsasama at ang kanyang pangako na hindi niya ipagpapalit ang lalaki nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. At sa gabing yun, tuluyang nalugmok si Christy sa kanyang kasalanan. Madaling araw na nga rin nung umakauwi siya sa kanilang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay at umaasang tulog na si Jerome. Pero sa kanyang gulat, nadatnan niyang gising pa ito at naghihintay sa sala. Christy, saan ka nang galing? Kanina pa ako tumatawag at ang gitek sa'yo ah. Tanong ni Jerome. Halatang nag-aalala. Napalunok naman si Christy at pilit na iniisip ang isasagot. Medyo natagalan lang kami sa mall. Nagkayaan kasi kami kumain eh pagkatapos mamili. Tinitigan siya ni Jerome. Parang inaalam kung nagsisinungaling siya. Christy, gabing-gabi na. Madaling araw na nga oh. Sana naman nag-text ka man lang para hindi ako nag-alala. Para alam ko ang ginagawa mo. Pasimple siyang umiwas ng tingin.
Pasensya ka na, Jerome. Hindi ko na namalayan ng oras. Huminga ng malalim si Jerome bago tumayo at lumapit sa kanya. Honey naman, kung may bumabagabag sa'yo, pwede mo namang sabihin sa akin. Alam mo namang mahal kita, di ba? Hindi kita papabayaan. Magsabi ka lang. Napayuko na nga lamang si Christy dito. Oo, Jerome. Alam ko naman yun. Sagot niya. Kahit pa ang puso niya ay puno ng pagsisisi at pagkalito. At sa loob ng kanyang isipan, alam niya nagsimula na nga siyang lumayo sa lalaking minsan niyang ipinangako na hindi niya ipagpapalit. Mula noong mangyari ang pagtataksil ni Christy, hindi na nga siya naging katulad ng dati. Unti-unti na nga lumalamig ang pakikitungo niya kay Jerome. At sa tuwing si Elias naman ang kanyang kasama, nakakaramdam siya ng matinding kasiyahan at kasabikan. Isang damdaming matagal na nga niyang hindi naramdaman sa piling ng kanyang asawa. Pero kasabay ng kasiyahang ito, ay para bang nilalamon na rin siya ng kanyang konsensya. Habang tumatagal nga kasi, mas naging madalas pa ang pakikipagkita niya kay Elias. At katulad noon, dumadalas na nga rin ang pagtataksil na ginagawa niya kay Jerome. Isang gabi nga, matapos niyang muling makipagkita kay Elias, pagka-uwi niya sa kanilang bahay, tahimik siyang pumasok sa kanilang bahay. Pero nagulat siya dahil nandoon nga si Jerome at hinihintay pa rin siya. Christy! Seryoso na itong tawag. Napalunok siya kaagad sa sobrang gulat. Jerome, bakit gising ka pa? Hihintayin sana kitang umuwi nang hindi nagtatanong. Tugon nito. May lungkot at inis sa kanyang tinig. Pero sa tuwing umaalis ka, palagi kang gabing umuuwi. Mas madalas na. Lumapit si Jerome sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Christy, may problema ba tayo? Bakit parang nag-iiba ka na? Napatingin si Christy sa kanya. Kita niya sa mga mata ni Jerome ang labis na pag-aalala. Wala, Jerome. Sagot niya. Pilit ang ngiti. Sobrang busy lang ako. Marami lang akong ginagawa. Hinaplos ni Jerome ang kanyang pisngi. Mahal kita, Christy. Alam kong hindi ako perpektong asawa. Pero sana, kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa akin. Pag-usapan natin. Tumango si Christy. Mahal din kita, Jerome. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya, hindi na rin niya alam kung nagsasabi pa siya ng totoo. Niyakap siya ng mahigpit ni Jerome. At sa yakap na yun, naramdaman ni Christy ang matinding konsensya at pagsisisi. Pero kahit ano pang ang konsensya ang kanyang maramdaman, hindi na nga rin niya napigilan pa ang kanyang sarili na mas lalo pa nga siya makipagkita kay Elias at maging masaya sa piling nito. Makalipas pa nga ang ilang buwan, lalong lumalim ang pagtataksil ni Christy. Halos hindi na nga siya umuwi ng bahay. At kapag nandoon naman siya, madalas iwala sa loob ang kanyang kilos. Tulala. Walang ganang makipag-usap kay Jerome. Kaya sa mga nagiging kilos niya, doon na nga rin nagsimula na maghinala si Jerome. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, mahigpit siyang niyakap ni Jerome mula sa likuran. Christy, honey, bakit parang lumalayo ka sa akin? Mahina nitong tanong. Napalunok si Christy. Ramdam niya ang init ng hininga ni Jerome sa kanyang batok. Ang yakap nito na dati ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam.
Ngayon, nagpapadagdag ng bigat sa kanyang konsensya. Hindi ako lumalayo, Jerome. Sagot niya. Pero halatang wala sa tono ang kanyang boses. Alam mo bang ilang linggo na ako nagpapaalam na gusto kitang isama sa bakasyon? Pero ni minsan, hindi mo ako sinagot. Parang hindi ka pumapayag. Ayaw mo bang magbakasyon tayo? Napapikit si Christy. Next time na lang yun, Jerome. Masyado pa akong busy. Sagot niya. Busy? O may ibang dahilan? Napaikpit ang yakap nito sa kanya. Dahilan para mapalingon siya at magtama ang kanilang mga mata. Christy, magtapat ka nga sa akin. May ibang lalaki ka na ba? Namutla kaagad si Christy sa tanong ng kanyang asawa. Hindi siya agad nakapagsalita. Jerome, anong klaseng tanong yan? Hindi ko na kaya magpanggap na hindi ko napapansin. Dati, hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Ngayon, hindi na kita mabasa. Hindi na kita maintindihan. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang itanggi ang lahat. Pero hindi niya magawa. Alam niyang sa likod ng tanong na yun ay isang lalaki na pilit na pinapalakas ang loob niya para marinig ang sagot na kanyang kinakatakutan. Sa halip na sagutin si Jerome, tumayo siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Hindi niya kinayang makita ang sakit sa mga mata nito. Kinabukas naman, umalis si Christy ng maaga. Nagdahilan na lamang siya sa kanyang asawa na makipagkita siya sa kanyang kaibigan. Pero ang totoo, pupunta lamang siya kay Elias. Pagdating niya sa condominium nito, sinalubong siya ng mainit na yakap at halik ni Elias. Christy, akala ko hindi ka na darating. Sabi ni Elias habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko na alam gagawin. Sagot ni Christy, nakatingin sa kawalan. Hinila siya ni Elias palapit sa sofa. Anong problema? Naghihinala na si Jerome. Parang alam na niya ang ginagawa ko. Mahina niyang sagot. Tumahimik naman si Elias. At anong balak mong gawin? Tanong nito. Napasandal si Christy. Hindi ko alam, Elias. Hindi ko siya kayang iwan. Pero hindi rin kita kayang talikuran. Hindi ka pwedeng manatili sa gitna, Christy. Isa lang ang pwede mong piliin. Mariing sabi ni Elias. Napayuko siya. Pwede tayong umalis, Christy. Lumayo tayo. Simulan natin ang buhay natin ng tayo lang. Paano naman si Jerome? Iiwan ko siya? Hindi ba yun naman ang gusto mo? Elias, hindi ganoon kadali. Sagot niya. Bago pa niya masabi ang ibang iniisip, biglang may kumatok sa pinto. Napatingin silang dalawa sa direksyon nito. Sino yan? Tanong ni Elias. Umiling si Christy. Hindi ko alam. Nang muli silang makarinig ng katok. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas madiin. Para bang isang taong determinado na pumasok. Kaya kinabahan talaga sila. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip. Nanlamig talaga si Christy. Si Jerome pala ang kumakatok. Napatras siya ng ilang hakbang. Hawak ang kanyang dibdib na tila bumibilis ang tibok ng puso. Christy,
Ano nangyari? Tanong ni Elias noong lumapit sa kanya. Si, si Jerome. Nandito. Mahina niyang sabi. Halos hindi makapaniwala. Bago pa nga sila makagalaw, bumukas na ang pinto. Dahil hindi na nga makapaghintay, itinulak ni Jerome ang pinto at pumasok. Sa mga sandaling yun, napatitig siya sa kanilang dalawa. Si Christy na nakatayo malapit sa pinto at si Elias na nasa kanyang tabi. Walang kahit anong maitatago sa sitwasyong ito. Kitang-kita sa mga mata ni Jerome ang sakit at puot. So totoo nga. Mahina, ngunit matigas ang boses. Jerome. Huwag ka nang magsinungaling pa, Christy. Dapat, noon pa lang talaga, naniwala na ako sa pakiramdam ko. Sambit ni Jerome. Tahimik ang buong silid. Walang sinuman ang makapagsalita. Matagal nang inihanda ni Jerome ang kanyang sarili sa posibilidad na ito. Pero iba pala kapag ang sakit ay direktang nasa harapan mo na. Lumingon ito kay Elias. Ikaw? Wala kang ibang babaeng pwedeng guluhin kung hindi ang asawa ko? Nagtaas ng kilay si Elias. Si Christy ang pumili nito, Jerome. Siya ang may gusto. Napatingin si Christy sa kanya. Nagulat sa sinabi nito. Elias, ikaw ang lumapit sa akin, di ba? Lalong nagdilim ang mukha ni Jerome. Ganito mo ba ako ipagpapalit, Christy? Napalunok si Christy at hindi niya kayang sumagot. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang sinabi kung may problema tayo. Basta ka na lang lumayo. Basta mo na lang ako iniwan sa ere at niloko. Jerome. Nagmahal ako ng tapat, Christy. Tinalikuran ko lahat para sa'yo. Pati pamilya ko. Iniwan ko. At ganito mo ako gagantihan? Sa sandaling yun, naramdaman ni Christy ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi kita ginustong saktan. Mahina niyang sabi. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero sinaktan mo pa rin ako. Sagot ni Jerome. Hindi na nga nito hinintay pa ang kanyang sagot. Tumalikod ito at lumabas ng pinto. Iniwang gulat at tulala si Christy at Elias. Naramdaman niyang parang may isang bahagi ng kanyang puso ang biglang nawala. At doon niya naunawaan. Huli na ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin maalis sa isip ni Christy ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Jerome noong gabing yun. Hindi na ito bumalik sa kanilang bahay at wala siyang tanggap na tawag o mensahe mula dito. Sa loob ng kanilang tahanan, naramdaman niya ang matinding katahimikan. Isang katahimikan na nagpapasakit ng kanyang puso. Noon, ito ang bahay kung saan siya minahal ng walang kondisyon. Pero ngayon, ito ang naging saksi sa pagtaksil na kanyang ginawa sa kanyang asawang si Jerome. Mas naramdaman na nga ni Christy ang pagiging mag-isa ngayon at ang sakit na wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa na nagmahal ng totoo at tapat sa kanya. Magmula noon, wala na nga nagawa si Christy kung hindi manatili na lamang sa piling ni Elias. Pinilit na nga lamang niya maging masaya kasama nito. Kailanman din ay hindi na nga nagparamdam sa kanya si Jerome. Hanggang sa isang araw, may matinding balita ang nakarating sa kanya.
may nangyaring aksidente na malapit sa kanilang lugar. Marami nagsasabi na kasama nga sa aksidenteng ito ang kanyang asawang si Jerome. Gayunpaman, hindi na nga niya ito pinansin pa dahil masaya na nga siya sa piling ni Elias. Pero noong magtagal-tagal nga, doon na rin niya tuklasan ang tunay na ugali ni Elias. Napag-alaman kasi niya na ang katotohanan ay hindi lamang siya ang babae ni Elias. Ba Christy, ano bang kala mo? Ikaw lang ang babae sa buhay ko? Malupit na sagot ni Elias nang minsang harapin niya ito. Hindi mo man lang ako pinalagahan. Ikaw ang pinili ko. Tapos ganito? Mahina niyang sabi, nanginginig sa galit at sakit. Christy, baka nakakalimutan mo. Niloko mo ang asawa mo para sa akin. Anong dahilan? Para hindi kita lokohin din. Sagot ito. May halong pang-aasar. Nanlumo talaga si Christy. Ngayon lamang niya naisip na hindi talaga maganda ang kanyang naging desisyon at ang kanyang mga ginawa. Akala ko pa naman, mahal mo ako. Bulong niya. Mahal kita, pero hindi kita kayang panindigan. Hindi kita pinilit, Christy. Ikaw ang pumili nito. Sagot ni Elias. At doon, tuloy na nga rin nawasak ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na nga naramdaman ni Christy ang bigat ng kanyang kasalanan. Dahil wala na si Jerome, unti-unti na nga na siya nalubog sa kahirapan. Hindi na nga niya alam kung paano pa siya magsisimula ulit. Ang pera na minsan nilang inipon ni Jerome ay nauubos na. Wala siyang trabaho dahil masyado nga siyang umasa noon sa kanyang asawa. At higit nga sa lahat, hindi niya lubos sa kalain na magbubunga pala ang kataksilan na ginawa nila noon ni Elias. Dahil ngayon, inigdadalang tao na nga siya. Isang umaga, habang nakatitig sa maliit na papel na may resulta ng pregnancy test, napapaluha na lamang siya. Buntis siya. Pero hindi siya masaya. Wala na si Elias. Iniwan siya at niloko. Wala na nga rin si Jerome, ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Ngayon, siya na lamang ang natira at wala na nga siyang ibang aasahan. Lumipas sa mga taon, natuto na nga si Christy ng mga muhan. Nagtrabaho na nga siya. Pinasok niya kahit anong uri ng trabaho para buhayin lamang na mag-isa ang kanyang anak. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada kasama ang kanyang anak, noong mapadaan nga sila sa isang mamahaling restaurant, bigla niya nakita ang isang pamilyar na muka. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaki nakikita niya ay walang iba kung hindi ang kanyang dating asawa na si Jerome. Parang tumigil ang mundo ni Christy. Si Jerome? Akala ko na-aksidente siya dati. Buhay pa pala siya. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng restaurant kasama ang kanyang anak at lumapit sa lalaki na hindi niya akalain na muli pa niyang makikita. Jerome? Napalingon ng lalaki. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Pero ibang-iba na nga ito. Hindi na ito ang lalaki niloko at iniwan niya noon. Hindi na ito ang lalaking lagi nakasunod sa kanya at lagi nagpapakumbaba. Ang lalaki nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba na ang aura. May tiwala sa sarili, matikas, at halata ang tagumpay sa buhay. At ang pinakamasakit sa lahat, nasa tabi nga nito ang isang babae. Maganda, elegante, at tila masaya kasama si Jerome.
Christy. Malamig na bati nito. Nanlambot ang tuhod ni Christy. Jerome, ikaw nga. Pabulong niyang sabi. Hindi makapaniwala. Akala ko talaga wala ka na. Dagdag niya. Nanginginig ang boses. Napangiti si Jerome. Isang ngiti na puno ng lungkot at pagtatapos. Alam ko, sinadya ko talaga ang lahat ng yun. Para akalain mo na wala na ako. Gusto mo pa rin ba malaman ng totoo? Noon pa man, alam ko na matagal mo na ako niloloko. Nalaman ko ang tungkol sa inyo ni Elias bago pa man kita mahuli. Pero alam ko rin, wala na akong laban sa puso mo. Kaya hindi na kita hinarang. Hindi na kita pinigilan. Hinayaan na lang kita na piliin siya. Natulala talaga si Christy sa mga sinabi ni Jerome. Totoo? Alam mo na pala noon pa? Tumango si Jerome. At noong nawala ako, inisip mo man lang ba na hanapin ako? Kumustahin ako? Hindi makasagot si Christy. Siyempre hindi. Sagot ni Jerome sa sarili niyang tanong. May bahid ng pait sa tinig. Hindi mo ako hinanap. Dahil naging masaya ka na sa bago mong buhay. Jerome, patawarin mo ako. Kung pwede lang ako bumalik sa nakaraan, hindi kita lulukuhin. Hindi ko yung gagawin. Huli na ang lahat, Christy. Noon pa man, ikaw na mismo ang pumili ng landas mo. Ngayon, nandito ako. Masaya na ako sa buhay ko. Habang ikaw, napatingin si Christy sa kanyang anak, sa kanyang maruming suot, sa kanyang madungis na itsura. Wala na siyang masasabi. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Jerome bago ito tuluyang tumayo. Mag-ingat ka, Christy. Huling sabi nito bago lumakad palabas ng restaurant kasama ang babaeng bago nitong asawa. At sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Christy, muli siyang lumingon. Sana matuto kang mahalin ng mga bagay bago ito tuluyang mawala. At pagkatapos noon, tuloy na rin nawala si Jerome. Doon, bumagsak talaga ang mga luha ni Christy. Nanliliit siya sa kanyang sarili. Tinanggap na nga niya na wala na nga talaga siyang babalikan. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, lubusan niyang pinagsisihan ang lahat. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Christy. Sa kwentong ito ay pinapaalam, ang lahat ay mayroong katapusan o hangganan. Kaya sa bawat ginagawa natin, ay siguraduhin din natin na hindi ito ang magiging mitya ng habang buhay nating pagsisisi. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.